For lunch, nagluto pala si Pinggoy ng creamy beef mushroom na mala Jollibee ang atake. Grabe, ang sarap nito. Even yung mga bata, gustong-gusto nila yan. After magpakabusog, dito naman ako sa labas tumiretso dahil napakadami nga ditong nilabhan ni Pinggoy. So hindi ko pa matatanggal yung mga sampay dahil kaninang umaga lang daw niya yan sinampay habang natutulog ako. Nagbukas na ako ng mga bagong dating na parcel pero merong isa dito na binili ko talaga. Diaper ng mga anak ko yon nung 7-7. Si Pink kasi, usually naka-underwear na lang siya pero kapag papasok sa school or matutulog, pinapasuot pa rin namin siya ng diaper. Grabe, ang dami na namang gamit dito sa labas. Parang alam mo kung nagiging maaliwalas man to. Mga isang araw lang siguro tapos kinabukasan parang ang dami na namang nadagdag na gamit. So meron pala ako ditong pa-surprise kay Pinggoy. Wala siyang idea dito. Para meron na rin siyang tsinelas, pambahay naman. Kasi meron ako ditong ginagamit na pink na slippers pang bahay. Pero naisip ko baka gusto rin ni Pinggoy. So ayan, sinurprise ko siya. Nonchalant lang talaga yung itsura niyan. Bihirang-bihirang umiti, lalo na sa mga video. Pero deep inside, ano yan, appreciative din naman siya at saka napaka-caring na tao. Bago nga pala ako mag-asikaso sa may aircon banda, niligpit ko na muna itong hinigaan namin. So pinasok ko na rin itong pangmalakasan kong ladder from Black Up. And then ito nga palang inaalis ko, mga toy apartment yan ng mga anak ko. Hindi kasi pwedeng wala niyan sa bahay. Sa totoo lang, sobrang konti na nga lang ng naiwang toys dito ng mga bata kasi karamihan talaga pinamigay ko na doon sa pamangkin ko na merong 2 anak. May kataasan kasi yung pwesto ng aircon kaya kailangan ko talaga ng ladder para maabot ko ng maayos kasi tatakpan ko nga gamit ang foam spray yung buta sa gilid at saka sa ibabaw ng aircon. Pero napansin ko na ang kapal na pala ng alikabok dito. Pinasadahan ko na muna na mabilisan ng vacuum at eto nga pala yung sinasabi kong foam spray. Nakyutan talaga ako dito kasi parang whipped cream lang yung nilalabas niya. And meron akong friend na nagsabi na ganito din daw yung ginamit niya sa aircon niya para daw makalat. Makalat siyang gamitin. Kaya ang ginawa ko is medyo kinuntian ko lang yung spray. Pero ang hirap pa rin niyang tansyahin lalo na kung first time mo nga siyang gagamitin. So yung ibang excess, chinapstick, kinayod ko gamit ang chopstick. Tapos yung iba, tinry ko punasan ng wet wipes kaso hindi na matanggal. Pero okay lang, hindi naman masyado kita dahil natatakpan naman ng aircon. Next naman na inasikaso ko, nag-film ako ng iba't ibang angulo para dito sa Aura Share na desk fan. And maganda to kasi meron na siyang pailaw, may pahangin. Tapos pwede rin siyang power bank dahil 10,000 mAh yung battery capacity nito. So ibig sabihin, pwede mo talaga siyang magamit especially kapag nag-power interruption, brownout, o kaya kung magka-camping kayo tapos kailangan mo ng hangin, ilaw, power bank, yan na yun. Meron din pala nagtatanong ng update about dun sa tablet namin from Lumos. Okay na okay pa, working pa yan. Nga pala naro-rotate din pala ito ng I think 135 degrees yung electric fan. And eto na ngayon sinasabi kong power bank. So first time ko siyang sinubukan. Kaya nung nakita ko nga yung battery charging screen doon sa tablet, hala, naloka ako. Talagang working siya. Next naman nag-film pa ako ng kakaunting clip para dito naman sa strawberry lamp. Kasi usually kapag meron ako nagustuhan na gamit para sa mga anak ko, hindi ko na binibili. Tinatry ko na munang i-request, baka kasi makalibre. Ayun lang, ang kapalit nun is kailangan ko mag-effort pagtatrabahuan ko talaga para kahit papaano makagawa naman ako ng maayos-ayos na promotional video. So, meron pa pala ako mga bago natanggap ditong parcel na ngayon ko lang tinanggalan ng bubble wrap. Gagawan ko na lang din ng separate or dedicated video itong mga bagong natanggap kong products. Pero kung akala mo tapos na, ay hindi pa po. Pagbubuksan ko na nga yung ilan dito para magamit ko na and para magawan ko na rin ng video kaysa naman mag-consume pa ng storage dito sa phone ko. Struggle is real talaga kung papaano ko nga mapagkakasya dito sa cute size naming apartment itong mga gamit na natatanggap ko on a daily basis. As of now, hindi pa naman ako masyado porsigido na lumipat sa ibang apartment. Wala rin naman ako makita pero I think kapag dumating yung time na meron akong makita na gustong gusto ko talaga, for sure naman gagawa ng paraan yan. Kasi alam mo ba, honestly, yung paglilipat sobrang nakaka-drain, nakakapagod as in. Nung unang beses nga na naghakot ako ng maraming gamit, yun yung galing kami sa kabilang bahay, then pumunta kami sa first apartment namin. Pagod na pagod ako doon. Tapos 6 months nga lang yung tinagal namin sa unang apartment na yun. Then lumipat naman kami dito. Promise, hindi talaga siya biro. Ang sakit talaga sa katawan magligpit ng mga gamit, mag-rearrange, maglipat. Kaya for the meantime, chill lang muna kami dito sa aming cute size na apartment. Nga pala itong binubuksan ko, ito yung naisip ko na pwedeng paglagyan.
itong mga parcel na dumarating sa akin. So, bali meron na akong ganito sa kusina. Kulay puti naman yon. Pero this time, ito, kulay black naman yung napili ko. Ang maganda kasi sa ganitong rack is hindi ka mahihirapang mag-assemble dahil i-unfold mo nga lang siya para bumuka siya ng ganyan. And then sa ibabaw niya, i-unfold mo lang ulit tapos may lock yan sa bandang likod. So, etong pinili ko, 5 layers na. Ito na yata yung pinakamataas na meron sila. And then, meron din namang mga 3 layers lang yan, 4 layers, and may white din nito. So, meron pa tong gulong, kaya nga naisip ko kung kailangan kong ilipat-lipat ng pwesto ito. Madali lang kasi digulong na nga, kita mo naman, napaka-smooth lang. Sobrang ma-recommend ko yung ganitong klaseng movable na storage rack kasi talagang tried and tested ko na yan. May kulay puti ako na ganito and even up to now, nagagamit namin ng husto even kahit mabibigat yung ilalagay mo doon. Pwedeng-pwede, kayang-kaya niya. Kahapon pala nagdikit ako dito ng adhesive hook and since nasa 24 hours na rin naman, ayan, at nilagay ko na nga dito yung bago naming diffuser. So, Shangri-La yung scent nga pala ng oil niyan pero mayroon pa namang ibang scent na pwedeng pagpilian. In fairness, mabango talaga yan. Then, eto naman yung itsura sa kabilang side and eto yung sinasabi ko na meron akong kulay puti na version yan. Hindi lang masyado makita dahil nga medyo naharangan nga ng kung ano-anong gamit dito. Paniguradong even kayo nasisikipan na dito sa bahay pero wag kayo mag-alala kapag para sa atin yung isang bagay talaga darating tayo dyan. For now, eto lang muna for today.